Isa sa pinakamahigpit at pinakamalaking kulungan sa buong mundo. Pinakamalaking prison sa Latin America, may kapasidad na 40,000 na bilanggo at may laki na 8 football field. Nandito ang pinakadelikado, rapist, mga walang awa kung pumatay, at lahat na nakakatakot na ugali na pwede mong isipin sa isang tao. Nakakapanginig ng laman kung malalaman mo ang pinaggagawa ng mga presong ito. Matatagpuan sa Central America ang bansang El Salvador na may populasyon lamang na 6 milyon, ang capital ng bansang ito ay San Salvador. Ngunit nagpatayo ng napakalaking bilangguan. Ang dahilan ay ang sandamakmak na gang na kailangan ng tapusin. Noong March 22, sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Nayib Armando Bucol Ortiz, nagkaroon ng malawakang crackdown sa lahat ng mga gang sa buong bansa. Mahigit 70,000 na individual ang naaresto sa loob lamang ng 16 months, nagulantang ang lahat ng mamamayang maihahambing ito sa oplantokang ng Pilipinas ng Duterte administration. Ang kakaiba lang ay halos walang napapatay na sospek. Ang utos ay arestuhin at ikulong para pagsisihan at pagbayaran ang kanilang matinding kasalanan. Ginalugad ang kabahayan, nagpakalat ng checkpoint sa lahat ng pwedeng daanan. Lahat binubusisi at lahat ng kahina-hinala dinadala. Lahat ng may kalalakihang may tato inaaresto. Itinayo ang Sicat Vega Prison na ito upang may kulungan ang mga high-profile na mga kriminal, kabilang ng mga naaresto na miyembro ng mga gang. Ang sino mang makulong dito sa bilangguan na ito ay imposible nang makatakas at hindi na makakatakas na buhay. Itinayo noong 2022, ang napakalaking bilangguan na ito ay may sukat na 410 hektarya, binubuo ng 8 magkahiwalay na mga module. Bawat pares na mga module ay napapalibutan ng 2 magkahiwalay na 3-meter high walls na may razor wire. Ang buong pasilidad ay napapaligiran ng mataas na pader na may 3 meters high electric fence na may 15,000 volts at may 19 watchtower para makita agad ang mga tao sa ibaba. Pagpasok mo dito para kang pumasok sa airport. May X-ray sa lahat ng gamit at sa tao. Sa labas ang aapakan mo naman ay may mga bato na maliliit na kapag humakbang ay lumilikha ng ingay, ang pagkadesenyo ay halos wala ka nang maiisip na paraan para makatakas. Bukod dyan ay mahigit 600 na sundalo at 250 na pulis ang nakabantay. Mapapansin nakamaskara ang mga guard upang hindi silang makilala, dahil marami pa rin koneksyon sa labas ang mga nakabilanggo dito. Ang mga nahuli nilang mga kriminal sa kalye, karamihan walang maipakitang ID at hindi nila ibinibigay ang tunay nilang mga pangalan. Kaya naman dito kinukuha ang mga fingerprint at litrato nila para ilagay sa database nila. Kapag sila ay naipasok na sa sikat, ang mga preso ay mawawalan na ng koneksyon sa kanilang mga pamilya, o kahit sino man sa natitirang bahagi ng kanilang buhay habang sila ay nakakulong. Dahil mahigpit na pinagbabawal ang pagbisita ng kahit sino. Nasa 2 kilometers radius, walang signal ang internet sa sikat para hindi makagawa ng kahit anong hakbang laban sa management. May sariling internet doon, may oras din ang bawat isa sa kanila na pumunta sa isang room para mag-attend ng hearing, o makipag-usap sa kanilang lawyer via video call. Basta't may tato at patambay-tambay at nasalubong ka ng mga pulis, yari ka. Ang kanilang mga pamilya ay walang ideya kung nasaan sila o kung sila ay buhay pa. Aminado naman din ang mga ibang pulis ng El Salvador na minsan ay hinuhuli nila, kahit sino na lang, kahit tindero o kahit magsasaka, basta't mukhang mandurugas, walang ligtas. Dahil ang utos mula sa nakakataas, walang uuwi ng bahay kung wala silang sapat na mahuling kriminal. Kinakaladkad ang mga naarestong kriminal, iba't ibang poses at kedena ang ginagamit upang limitahan ang kanilang paggalaw at bawas panganib sa mga opisyal. Hindi nila binibigyan ng kahit konting pagkakataon ang mga taong ito. Sa loob ng selda, ang mga bilanggo ay naka-white t-shirt, short, tsinelas at towel na maliit pang takip sa mata kung matutulog. Wala na silang ibang gamit pa maliban dyan. Kumakain sila sa Tupperware 3 beses sa isang araw ng pasta, beans at soup, bawal dito ang meat at chicken. Natutulog sila sa flat surface na bakal at walang kumot. Maraming sa kanila ay nasa early 20s pa. Menor de edad pa lamang ay gumagawa na ng krimen sa kanilang lugar. Kinikikila ng mga gang na ito ang mga negosyante, at kahit na ang maliliit na namumuhunan kailangan magbigay sa kanila at pinapatay nila ang sinumang hindi sumunod magbigay. Mahihiya ang mga sikat na kriminal sa Pilipinas sa mga ito, dahil hindi lang 20 katao ang napapatay ng karamihan. Dahil umaabot ng 100 mga inosenteng tao, ang kinikitil ng walang awa, kasuklam-suklam ang mga pagkakasalan nila. Bawat selda ay naglalaman ng humigit kumulang 80 na bilanggo. Ngunit ang bilang ay maaring umabot ng hanggang 150. Ang kulungan nila ay walang ventilation, hindi rin sila binigyan ng karapatang maglakad-lakad sa labas ng kanilang selda, at hindi sila nasisikatin ng araw.
Nakakalabas lang ang iba sa kanila sa selda bawat araw ng 30 minutes para magbibliya at mag-exercise gamit ang body weight, baka sakaling may maliwanagan pa sa kanilang pag-iisip dahil iba ang sinasamba ng mga tao na ito. Sa kanilang itsura makikita mo na parang iniwan na sila ng kanilang kaluluwa, parang wala na silang pag-asa sa inaharap. Napaka-robotic nilang tingnan, akala mo nga pipitsugan lang ang mga pangangatawan, pero mga halang ang bitoka ng mga kupal. Karamihan sa mga bilanggo ay membro ng MS-13 at Barrio 18 gangs, mga bigating grupo na kumukontrol sa mga kapitbahayan ng El Salvador. Ayon sa leader ng gang na MS-13, bago ka magkaroon ng tato sa katawan ay kailangan mo muna pumatay ng tao. Ang dalawang magkatunggaling gang na ito ay walang ginawa, kundi manikil sa kanilang lugar at magpatayan. Pakiramdam ng bawat miyembro ay nakahubad sila. Kung wala nakasukbit na baril sa kanilang katawan, ang kanilang motto mapatay o pumatay. Ang mga tato sa kanilang buong mukha ay nagpapakita ng kanilang katapatan sa kanilang gang na MS-13. Ang mga tato ay kadalasan kasama ang mga unang letra na MS o ang number 13. Ang mga membro ng isa pang gang ay gumagamit naman ng mga simbolo, tulad ng numerong 18 o 666 na sumisimbolo sa diablo. Ang pagkakaroon ng mga gang tato sa mukha ay malinaw na senyales na sila isa sa mga pinakawalang awa at may mataas na ranggo sa kanilang grupo. Ang tato ng sungay ng demonyo ay isang madilim na simbolo na kumakatawan sa mga taong ito na sumasamba sa diablo. Sinasabi pa nga ng ilan na ay isinagawa nilang kanilang mga aksyon sa ilalim ng utos ng diablo. Nagdadagdag sila ng tato kada madagdagan ang kanilang napapatay. Masama talaga ang mga taong ito, ibang level ang pagkakriminal at mahirap baguhin ang kanilang kaisipan. Kaya naman ang bago nilang bahay ay pinag-isipang mabuti, bantay sarado. Kung titignan sa taas, may catwalk area. Ang mga guard at CCTV ay 24/7 na nakabantay sa kanilang selda. Bawat galaw nila ay tinututukan ng kamera. Nakabukas ang ilaw sa selda kahit sa oras ng pagtulog. Kaya linalagyan nila ng tuwalya ang mata kapag nakahiga na. Kung ang mga bilanggo ay lumabag sa panuntunan o naging pasaway, bibigyan sila ng 15 days na bakasyon sa nakakabaliw na Bartolina. Napakahirap dahil hindi nila malalaman kung anong oras na o kung gaano na sila katagal na nakabartolina. Kahit sarili mong kamay hindi mo makikita doon sa sobrang dilim, kasi maliit lang ang butas sa itaas nito at yung iba tinginan lang at lagayan ng pagkain na pareho din nilalak. Kahit gaano sila katapang na nilalang, ay manlalambot sila sa hirap at kakaisip. Para sa mga taong bumibiktima sa mga Salvadoran, ito na ngayon ang kanilang forever home. Kinuha naman ng kriminal na ito ang karapatan ng mga inosenteng tao na mabuhay at ngayon sila naman ang tinanggalan ng karapatan. Sa dami ng kanilang ginawang tagaguhan, kulang ang isang buhay nilang pambayad. Malinaw ang mensahe ng Salvadoran government. Hindi kinukonsinti ang krimen at mabigat ang parusa sa mga ito. Ang sino mang miyembro ng gang na hindi pa nahuhuli, kapag nabalitaan ang sitwasyon ng kanilang mga kamiyembro, mawawala ang kanilang tapang. Ang El Salvador ay dating kinakatakutan at pinakadelikadong lugar. Sa kasagsagan nito, 104 sa bawat 100k na katao ang namamatay sa isang taon. Bagaman controversial ang mga pamamaraan ng kasalukuyang pamahalaan, pagsapit ng 2023, ang bilang ay kapansin-pansing bumaba, sa 3 na lang bawat 100k na tao ang namamatay. Bumalik ang kapayapaan sa lugar, halos nasimot ang mga miyembro ng mga salot na gang dahil sa determinasyon ng kasalukuyang administrasyon, na ubusin ang utak durugista sa kanilang bansa. Sa ngayon, isa na ang El Salvador sa pinakaligtas na bansa. Para ipakita na nagbago ang kanilang bansa si President Bucol Ortiz ay nag-organize ng Miss Universe and Top Funded. Ano naman po ang masasabi mo patungkol sa video na ito? E-comment mo lang po sa ibaba ng video. Maraming salamat po sa panunood. Please like, comment and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong video.